So, unang process mga idol, ganito po siya mga idol. Kailangan po ng baol ay malinis. Kailangan po siya na tanggalan yung lumang masilya. Kung nakamasilya na po ang inyong bangka, so kailangan po natanggalin ninyo yung lumang masilya. At kung idol, yan, Spero reducer. Ito po yung ibabasa mga idol sa mat, sa taas ng mat para yung mat mababasa siya, tapos yung epoxy na nasa ilalim ng baol ay kakapit sa mat, tapos yung epoxy kakapit din sa baol, sa kahoy. Ganun siya mga idol. Hello, what's up mga idol? Magandang araw po sa ating lahat at shoutout na rin po sa inyo lahat mga idol. Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga sulok o dako ng mundo. Shoutout sa inyo lahat mga idol at maraming salamat din sa inyong walang sawang suporta at panonood. At shoutout na rin po sa ating mga silent viewers, solid viewers at followers at sa lahat ng ating subscriber. Shoutout po sa inyo lahat mga idol at maraming salamat din sa inyong walang sawang suporta at panonood ng aking mga video. Alright. So, for today's video mga idol ay papakita ko sa inyo mga idol yung pagpapiber ng baol sa bangka kasi mayroon po tayong viewers na nagtatanong at kung paano daw yung process, kung ano daw yung mauna sa pagpapiber ng bangka mga idol kasi siguro hindi nila napanood yung naunang video natin kaya nagtatanong na lang sila sa comment, nag-comment sila doon na kung paano daw yung kung ano daw yung process, no? Nagtatanong sila kailangan pa bang patuyuin, kung anong una. Maraming mga comments sila mga idol. At meron din tayong viewers mga idol na talagang mini-message pa talaga nila ako sa aking account na nagtatanong sila at nagtatanong sila kung paano daw yung process. Nagsabi sila, idol, pwede ba ako paturo sa pagpapiber ng bangka gawa ng mayroon daw silang bangka at gusto nilang gayahin yung ating ginawa. So ako po ay nagpapasalamat, no, sa lahat po na nakagusto sa video natin sa pagpapiber ng bangka. So ako po ay nagpapasalamat sa lahat po na may gusto at talagang hindi ko alam mga idol na mayroon palang may gusto sa binibideo natin kasi marami ding viewers tayo mga idol na nagsasabi na hindi daw maganda yung ginawa natin, palpak daw, hindi daw maganda yun. So ako po ay talaga nagpapasalamat, no, sa mga may gusto at sa nakagusto kasi ito po talaga mga idol yung video namin mga idol, yung pagpapiber namin sa bangka mga idol ay talagang matagal na po talaga namin yan na nasubukan, no? Ilang taon na namin nasubukan yung mga idol at mayroon akong isang bangka mga idol na umabot na rin ng 14 years ay hanggang ngayon mga idol andyan pa, maganda pa naman siya mga idol, wala pang damage mga idol yung baol, yung sinasabi nila matutuklap, wala po mga idol, hindi po natotoo po yun mga idol. So sa video ito mga idol ipapakita ko sa mga idol kung paano yung process sa pagpapiber ng bangka. So sa may mga gusto, panoorin nyo ang video na to mula umpisa hanggang dulo, tapusin nyo mga idol at parang pwede ninyong gayahin pagkatapos nyo panoorin ang video na to. So pwede ninyong gayahin yung ginawa namin mga idol. Yan, at sa mga sa lahat po na makapanood po sa video na to, ako po ay humihiling din sa inyo na paki-like naman po at pa-share na rin sa video na to para mas marami pang makapanood sa video na to mga idol at pwede po nilang din gayahin yung ating ginawa. So wag na natin tagalan mga idol at samahan nyo na ako at ipapakita ko sa inyo. Tara, let's go! So, unang process mga idol, ganito po siya mga idol. Kailangan po ng baol ay malinis. Kailangan po siya na tanggalan yung lumang masilya. Kung nakamasilya na po ang inyong bangka, so kailangan po natanggalin ninyo yung lumang masilya. At kung bago din ang inyong bangka mga idol, wala pa pong pintura, wala pa pong masilya, mas maganda mga idol. So, mas maganda siyang ipiber na kagad gamit lang yung epoxy at saka mat at saka reducer. So, kailangan siyang malinis mga idol para yung epoxy ay kakabit sa kahoy. Kasi yung epoxy talagang pangkahoy naman talaga siya mga idol. At kung ang baon niyo mga idol ay kagaya niyan, marami na pong butas, madali lang po yan mga idol. Kung mayroong sa lugar ninyo, kung mayroon pong naglalagari ng kahoy, ay mayroon po yung mga pinaglagarian ng kahoy, so hingi lang po kayo dyan mga idol at lalagyan nyo mga idol. Magtunaw kayo ng epoxy at haluan po ninyo mga idol ng kusot ng kahoy, yung pinaglagarian ng kahoy. Yun po ay maganda mga idol para po yung mga butas na malalaki matakpan siya mga idol. So ganun po muna yung unang process mga idol para
para po sa pagpapiber ng bangka. Kasi kung lagyan nyo kaagad ng fiber na marami pang butas, so kuhan siya mga idol, babaon yan mga idol. Hindi siya maganda mga idol ang magiging resulta. So kailangan yung baol ng bangka at kung mayroon butas, kailangan muna ng lagyan ng epoxy kasama na ang kusot para madaling matakpan yung mga butas para maganda po yung pagpapiber. So ganun lang mga idol. At pangalawang step, ganito naman po mga idol, panoorin nyo. So ito na po yung pangalawang step mga idol sa pagpapiber mga idol. Panoorin nyo mga idol. Ayan. So kailangan po mga idol na nakagupit kayo ng mat at ang sukat, kailangan po siya na sukat lang din sa baol. Ganun lang siya mga idol. Panoorin nyo mga idol at ipapaliwanag ko. So, kailangan din siya mga idol na ang sukat ng paggupit, halimbawa maggupit kayo ng mat mga idol, kailangan siya mga idol ay dito lang siya mga idol. Huwag nyong papalagpasin dito sa parka. Ito mga idol na tinuturo ko mga idol ay ito po yung parka at saka po ito po yung baol ng ating bangka. So, kailangan mga idol yung ating gupit na fiber mat, so kailangan nakaganyan lang siya mga idol. Huwag nyong gaganyanin mga idol, huwag nyong aabot ng ganyan yung mat, kasi kung magpapalit kayo ng parka ng inyong bangka, ito mga idol ay masisira ito mga idol, kasi kung mga idol gagamitan nyo ito ng tigib o pait, so masisira ito mga idol. So kailangan, halimbawa kung maggupit kayo ng mat, so kailangan siya nakaganon lang siya mga idol. Yan, so gaganon lang siya mga idol, libil lang siya sa ito mga idol, ito po yung pinagdugtungan ng baol at saka parka. So kailangan wag sa talaga lalagpas dito mga idol. So ganoon siya mga idol hanggang dulo mga idol. Yan, at saka kabila din mga idol, ganoon din siya mga idol. Ito yung kabila at saka yung ito rin ang kabila, ganoon siya mga idol. So ganoon lang siya mga idol hanggang matapos. Pagkatapos mula hanggang doon, makapagupit na kayo ng fiber mat. So hanggang dito din mga idol, hanggang ganun mga idol, hanggang dulo. Ayan. So mga idol, ito na po yung ating pinanggupit-gupit na mat. Yan, sukat lang po siya ng ating baol sa bangka natin. Ayan sa mga idol. At ito na rin yung iba mga idol. Yan, ayan pa, may isa pa. So hanggang dulo na yan mga idol, hanggang dulo na yan mga idol. Yan. At saka kung magtanong kayo kung ilang patong ang mat, isang ganito lang mga idol, isang single lang na mat ang kailangan. Ganun lang siya mga idol, makapal na rin ito mga idol. Tapos ang unang proseso mga idol, maghalo kayo ng epoxy na malabnaw, ilagay nyo dito sa baon mga idol, at katulad dito, yan. So pagkatapos nyo maghalo ng malabnaw na epoxy, ilagay nyo dito sa baol, at pagkatapos ilagay nyo na kagad yung mat, katulad yan mga idol. Yan, nakaganon na siya mga idol. At may nagtanong kasi sa atin mga idol kung kailangan ba muna daw patuy-tuyuin yung epoxy bago ilagay yung mat. So hindi na po kailangan mga idol. So ganito lang ang sukat mga idol. Itong sukat na ito mga idol, ganun siya kahaba mga idol, lagpas isang dipa. So ang gawin nyo mga idol para kung makita nyo yung video na to, ay papaliwanag ko na rin sa inyo mga idol. So ganito ang gawin nyo mga idol. Pag magupit na kayo ng mat, ganito lang siya kahaba mga idol, ganito lang siya kahaba, lagpas isang dipa lang. Tapos ngayon, halimbawa maghalo na kayo ng epoxy. So ang haluin yung epoxy, kailangan malabnaw. At puro epoxy yan mga idol, huwag nyong haluan ng pintura. So ganun lang muna, malabnaw na epoxy, tapos lagay nyo sa baol. At kung anong haba ng mat na inyong ginupit mga idol, katulad nito, ganun lang din muna ang ilalagay nyong epoxy. Lagay nyo epoxy, ganun, lagay nyo epoxy hanggang makarating doon sa pinagputulan ng mat. Pagkatapos ng makalagay na ng epoxy mga idol, ilagay nyo na kagad tong, kung anong haba nito mga idol, ilagay nyo na to kagad mga idol. Yan, pagkatapos mailagay na yung mat, so kailangan nyo na rin mga idol na gamitan ng reducer. So ito mga idol, ipapakita ko lang sa inyo mga idol. So ito na yung gamit mga idol. Pag gusto na ninyong, pag malagay na ninyong mat, epoxy tapos mat. Pagkatapos mat, ito na mga idol. Yan, Spero reducer. Ito po yung ibabasa mga idol sa mat, sa taas ng mat, para yung mat mababasa siya. Tapos yung epoxy na nasa ilalim ng baol ay kakapit sa mat, tapos yung epoxy kakapit din sa baol, sa kahoy. Ganun siya mga idol, no? So sana po sa mga nakapanood po, sana po ay naintindihan nyo yung ating paliwanag. At kung hindi pa kayo nakulangan pa kayo mga idol sa paliwanag ko mga idol, comment na lang din kayo dyan sa baba para may paliwanag ko na rin po sa inyo mga idol. Yun. So panoorin nyo lang mga idol, kasi yung ating gagawin natin mga idol, para makita nyo mga idol yung ating gagawin. So panoorin nyo lang mga idol. At sa mga gustong gumaya, so panoorin na lang po ninyo mga idol, at sundan na lang po ninyo mga idol. Ayan. At mga idol, ito pala yung ating ginagamit, no? Ito po yung Spero reducer. Ito yung panghalo o pangtono ng epoxy.
pangpalabsaw, papalabnaw. Tapos itong ating ginagamit na epoxy mga idol, kasi may nagtanong din kasi sa atin na yung ating, kung ano daw yung epoxy na ating ginagamit. So ang ating ginagamit na epoxy mga idol ay ito po mga idol. Yan. Ito pong ating ginagamit ay Pioneer. Yan po yung ating ginagamit mga idol. So sa nagtatanong doon kung ano daw kung ang magandang gamitin na epoxy, sa pagkakalam ko mga idol, sa amin, experience ko mga idol, at matagal na rin nga kaming nagaganito. So ang talagang ginagamit na namin ito mga idol, maganda din talaga mga idol, Pioneer. Yan. So panoorin nyo na lang mga idol at sundan nyo na rin ang aming paggawa. Sa bawat pagtitiis, may ginawang kapalit, may tamis. Cavite, Cavite, dito kami bumangon. So mga idol, kailangan din sa mga idol yung Espero reducer mga idol, ay kailangan din siya maisalin dito sa 1.5 mga idol. Ayan mga idol, kailangan siya maisalin sa 1.5 para hindi masyadong mabigat mga idol, para hindi siya masyadong mabigat yung pagbuhat-buhat nito mga idol. Pag nasa lata kasi mga idol, mabigat, at saka hindi mo matansya mga idol yung pagbuhos. So kailangan siya mga idol nakalagay sa 1.5. Ayan, ayun mga idol. So ayun na siya mga idol. Yan. At ganun pa rin mga idol, si Idol Rafael pa rin ang nagpa-fiber ng ating bangka mga idol. Siya pa rin yung ating katuwang. Ayan. So shout out na idol, shout out. Sa lahat ng masugid na taga-suporta ni Boy Malasugi at magsusuporta pa lang. Yun. Sa titingin pa lang sa video, tapusin nyo yung video para magkaroon kayo ng ideya kung paano namin ginagawa. Yun. Alam kong ito ang mission na bigay. So ngayon mga idol, kakapit na po mga idol yung mat. Ayan. So ganun siya mga idol. Ako si Boy Malasugi. Ayan. Ayan. Kung tawagin Ganun siya mga idol, ganun. mula sa isla ng Peña, ngayon ay Kakapit na yung epoxy sa mat mga idol. Ganun lang siya ang diskarte mga idol. perfecto, pero totoo. So sana po sa mga nakapanood po sa video na to, share nyo mga idol yung ating video mga idol, para po sa mga manonood natin dyan at sa mga gustong gumaya, pwede na rin po nila gayahin yung ating ginawa mga idol. Ayan, sa mga gusto lang pong gumaya at sa mga gusto lang din manood sa video namin, at sa mga hindi mga gustong manood at sa mga hindi din gustong gumaya, so pwede na i-scroll ninyo mga idol. Huwag na ninyo panoorin yan para hindi kayo masaktan. Yun. Ito'y gumagawa ng Gano'n siya mga idol. sa pilitan. Ayun. Sa bawat aninong alon ng pangarap ay tinatahan. Ayan mga idol. At parang hindi na rin kayo magtanong mga idol sa ginagamit naming pangbasa dyan para papakapit sa mat at saka epoxy. Yan po mga idol ay Espero Reducer. Reducer. Walang brand din. Wala ning brand din. Brand kasi wala pa. Ganun siya muna mga idol. Di, kawakon lang mo kan? Hindi mo halo ko man po. Makalo siya. Awa ng Diyos, buhay ay gumanda. Ganun na siya mga idol. Para yung tingnan nyo mga idol, yung mat mga idol. At saka yung epoxy na sa ilalim mga idol ay tatagbo siya mga idol sa mat mga idol. Ganun siya mga idol. Kaganda. Linulinisan ko lang yan. Ay, basta kamati mo. Pag-ibig sa sarili kong pamilya, hanggang unti-unti may biyayang dumating. Pagkakataong magbago. Ayan, ganun siya mga idol. Ganun lang yung diskarte mga idol. At kailangan din talaga gumamit ninyo mga idol ng 1.5. Diyan nyo ilagay yung Espero. Yan. Reducer. Diyan nyo ilagay yung reducer para Mas magaan tsaka maluwan. Ha? mas magaan tsaka mas madaling i-spray. Ayun. Sa bawat matanda, sa bawat nangangailangan. So, gano'n lang po mga idol. Sa mga nakapanood po, pa-like naman po at pa-share na rin. At sa mga hindi pa po nakapag-follow dyan, follow na rin mga idol para makapanood pa kayo ng mga ganitong mga video. So, ito na po mga idol, yung ating fiber mat mga idol at epoxy. Yan. Yan po yung ating Yung proseso namin kung paano magpatibay ng baol ng bangka. Yan. Maging liwanag
So, ganun siya mga idol. ng iba't ibang mundo. Pag tuyo nito mga idol, pag tuyo nitong mat, ay pwede na rin kagad mga idol patungan ng epoxy, panibagong epoxy. So ang maganda din gawin nyo mga idol, ganun din mga idol, purong epoxy din muna. Tapos yung pangalawa, yung pang last mga idol, ay haluan nyo na rin ng pintura. Yun, kung anong pintura ng bangka ninyo, lalo na sa baol, kung anong kulay yung gusto nyo, ayun na rin mga idol yung ihalo nyo mga idol, para kung sakaling gamitan nyo ng steel wool mga idol, kasi dito sa amin steel wool ang aming ginagamit. Kaya kahit pa man ang steel wool ang aming ginagamit mga idol, ay yung kulay ng bangka mga idol, ayun pa rin, hindi siya nagbabago. Yun, kasi nahalo yung epoxy at saka pintura. So yun. So ngayon mga idol ay pangalawang dugtong na po yan mga idol. Ayan, pagkatapos lahiran ng epoxy at patong naman kagad yung mat. Ayan, so pangalawang dugtong yan mga idol. At hanggang matapos mga idol, ganyan talaga mga idol. Epoxy tapos mat, ganoon siya mga idol. At pagkatapos mga idol na mapuno na mga idol, makabitan na ng mat, ulihan hanggang dulo, pwede na rin siya patungan ng epoxy mga idol na purong-puro at malabnaw. So panoorin nyo lang din mga idol at ipapakita ko. So ngayon mga idol ay tapos na pong maikabit yung mat mga idol. Yan, mula ulihan ng bangka at hanggang unahan ng bangka ay tapos na pong maikabit. At ngayon ang ginagawa ni Idol Rafael ay nagmamasilya po siya ng epoxy patong po sa mat. Ayan, so ganun po yung proseso mga idol. Ayan, so papatungan siya ng epoxy, ipapatong po sa mat. Ayan. At saka mga idol, yung ginamit namin dyan mga idol sa pagpalabnaw ng kaunti sa epoxy para mas maganda siyang ilahid o ipahid sa mat mga idol at medyo malabnaw. So ang ginamit namin dyan mga idol ay ganun pa rin mga idol, spiro reducer pa rin mga idol, para lalabnaw siya ng kaunti para mas magandang ipahid. Yan, katulad yan mga idol. So ganun lang siya mga idol yung proseso. At pagkatapos yan mga idol, papatungan siya uli ng epoxy na may kasama ng pintura. So ipapakita ko rin sa inyo mga idol, panoorin nyo. Let's go. So mga idol, update ko kayo mga idol sa pang last process mga idol. Yan, ito na po yung pang last process mga idol. Epoxy mga idol, hinaluan na namin ng pintura. At saka yung pintura na aming hinalo mga idol, yung kulay orange, kasi kulay orange po dito sa aming lugar. Kasi color coding kami dito mga idol. Yung sa bangka namin ay sa baol ay kulay orange. Tapos sa taas mga idol ay kulay puti. Dalawang kulay po yung aming kulay sa bangka namin mga idol. So ito na mga idol, orange na po yung aming pinalo. So ito na po yung last process mga idol sa pagpapiber ng bangka. So Umangon sa simpleng kamera at vlog, tinig ng puso'y pinaroon. Sa bawat matanda, sa bawat nangangailangan, ako'y narito, boy malasugi, handang lumaban. Hindi ako artista, hindi ako mayaman, pero kayang tumulong sa simpleng paraan. Kwento ng pag-asa. So pagkatapos na mga idol na mapatungan ng epoxy at may kasama ng pintura, ay pwede na rin siya mga idol patungan ng panibagong pintura mga idol at wala ng epoxy. So ganun lang siya mga idol. Yan, pipinturahan na kagad siya mga idol. So ganun lang mga idol. So hanggang dito lang mga idol yung ating video mga idol, at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakapanood po, palike naman po at pa-share na rin. Thank you for watching. God bless. Ingat po kayo dyan lagi. Bye bye.